content nitong PIDEA leaks ay kailangan ng i-discuss at it goes into the health condition of a leader, magtatanong ang taong bayan nasaan meron bang competence. Kung long-term use ang pinag-uusapan natin sa illegal na substances, mayroon pa bang capacity to make competent decisions? Ang tinig na dating press secretary ng Administrasyong Marcos na si Atty. Trixie Cruz Angeles. Maliban sa dating press secretary, napansin rin ng isa sa mga batikang mamamahayag na si Jay Sonza ang pananahimik ng mainstream media sa issue ng PIDEA leaks. Sunshine News Blast! Attorney Harry Roque may hamon sa confidential informant ng PIDEA leaks. Si Angel Pastor sa report. Wala na pong Sinabi ng dating tagapagsalita ng Malacanang na si Attorney Harry Roque na importanteng panindigan ng sinasabing confidential informant ang testimonya nito kaugnay sa kontrobersyal na PIDEA leaks issue na nag-uugnay kay Pangulong Marcos sa iligal na droga. Sabi ni Roque, mahalaga ang papel ng impormante para tuluyang mapatotohanan at mabigyang linaw ang naturang issue. Kinakailangan tumindig ang impormante na siyang nakakita sa kanyang dalawang mata na gumagamit nga ng droga ang presidente at bakit niya alam na droga yon? Dahil baka mamaya, magkasama sila na gumamit ng droga. Calling confidential informant, kinakailangan po ng mga bagong bayani sa ating bayan. Iligtas niyo po ang ating bayan sa kuko ng digmaan na pwedeng mangyari kapag ang gumagawa ng desisyon ay nasa impluwensya ng pinagbabawal na gamot. Giit ni Roque, bakit naman daw isusugal ni dating PIDEA agent Jonathan Morales ang kanya buhay para lamang sa isang kasinungalingan. Ito nga raw ang dahilan kung bakit gumawa si Morales noon ng pre-operational report at authority to operate kay Bongbong Marcos. Tanggapin niyo po ang hamon ng panahon at gaya po ni Morales, panindigan ninyo po ang sinumpaang salaysay ninyo na nakita mismo ninyo sa inyong dalawang mata na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente. Waging-wagi dahil kinakailangan sundan natin ang batas ng ebidensya. Ang batas ng ebidensya para patunayan ang katotohanan ng isang dokumento, kinakailangan yung gumawa ng dokumento at lumagda, magtestigo na siya ngang gumawa ng dokumento at siyang naglagda doon sa dokumentong yon na ginawa ni Morales. Sa huli, binigyang diin ni Roque na hindi AI-generated ang mga nag-leak na dokumento dahil pinatotohanan na ito ni Morales. Wala na pong issue kung AI yan. Hindi po yan AI. Yan ay totoong dokumento. Pero, in fairness, ang pinapatunayan lang yan, nagkaroon sila ng impormasyon galing sa confidential agent na gumagamit ng droga, ng powdery white substance sa pinaghihinalaang cocaine ang ating presidente noong 2012. Yun lang po ang pinapatunayan yan. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Angel Pastor, SMNI News. Samantala, Attorney Panelo, hinikayat ang Senado na ipatawag si PBBM at Maricel Soriano sa susunod na pagdinig. Sara Santos, report. Hindi nakataka yun. Siyempre, pagtatanggol nila yung kanilang pinagtatanggol. Wala namang ibang paliwanag doon. Maliwanag naman na yung dokumento na nailabas ay pinatutuhanan ng mismong pumirma. So, masyado ng obvious yun. Ito ang naging tugon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa sinabi ni House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre nang sabihin nitong sinungaling ang dating Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA agent na si Jonathan Morales. Kaugnay ito sa umano'y mga dokumento mula sa PIDEA na isinapubliko ng vlogger na si Maharlika na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa iligal na droga. Sinabi ni Morales, totoo ang mga dokumentong ito na siya pa raw mismo ang pumirma. Pero ayon kay Congressman Asidre, bahagi lang ito ng kagustuhan ng ilan na i-discredit at i-destabilize ang Marcos administration. Hindi rin pinalampas ni Asidre ang anyay shady past o hindi magandang nakaraan ni Morales. Araw ng Martes nang imbestigahan ng Senado sa ilalim ng komiteng pinangungunahan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang dalawang isyong kinasasangkutan ng Pangulo, ang PIDEA leaks at ang Batangas Shabu Hall. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sinasagot ng Pangulong Marcos ang patungkol sa mga isyong ito, lalo na ang sinasabing paggamit niya ng illegal na droga. He feels siguro it's unimportant to him. But may panganib dyan pag ganyan ang perception mo at hindi kayo imig. Kasi yung
hinala ng tao, lalo lalawak at maapektuhan ang kanyang pamamahal. Hinamon ni Panelo ang mga kasamahan ni Senador Bato sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na makiisa sa nasabing investigasyon. Samantala, may mga panawagan ding imbitahan si Maharlika sa susunod na pagdinig sa 7 ng Mayo. Alam nyo, kahit na hindi siya umapir siya, he will not add to the credibility of the one who signed the document. Kumbaga, yung dokumentong yun, napasa kamay niya, inilabas niya lang. Hanggang doon lang siya. Pero attorney, wala namang pananagutan si Binibining Maharlika doon sa pagpapalabas ng mga dokumento, classified documents po ito. Hindi naman siya nag-leak. Nileak siya natin, binigay sa kanya. Tsaka teka muna, classified documents. Pag sinabi mo classified document, totoo nga yan na nag-i-exist eh. Tinatanggi nila na walang document na gano'n eh. O anong magiging liability ng vlogger? Wala. Tama. Bukod dito, nananawagan din ang dating Chief Presidential Legal Counsel na ipatawag si Pangulong Bongbong Marcos. Ganon din ang aktres na si Maricel Soriano na umano'y kasama ng isang alias Bonget sa nag-leak na PIDEA pre-ops report. Sa isang panayam sa SMNI Huwebes ng gabi, ibinahagi ng dating PNP Chief na natanggap na ni Soriano ang imbitasyon at kinumpirma na ng aktres na siya ay dadalo sa pagdinig. Most likely, Maricel Soriano. Ano ka na? Ikaw daw pinagpapla i-raid. Ikaw ba gumagamit ng droga? Siyempre, sabi niya. Aba, hindi po. Alam na. Hindi. Pag sinabi niya, may katotohanan ba? Ay, hindi ko alam yan. Tanungin niyo yung nag-ooperate. Ako tinatanong niyo. Samantala, sinabi ni Panelo na natural lang nasiraan ng Administrasyong Marcos si Morales matapos ang mga naging pahayag nito laban sa Pangulo. Ang mahalaga dyan, yung kung sino nakapirma doon, at yun na nga, yung si Morales, at kinikwento niya kung ano nangyari. Ngayon, sinisiraan siya ng kredibilidad ng mga nasa administrasyon. Natural lang yun. Sapagkat dapat ipagtanggol nila ang presidente. Ano yan? It's a natural force that they will have to take. Natural lang yan. Ang taong bayan ang mahatol dyan. Maniwala kayo. Kahit anong mangyari dyan, even at this time that we're talking, palagay ko, meron ng judgment ang taong bayan dyan. Sa ngayon, maingay ang panawagan ng publiko na sumailalim sa isang credible hair follicle drug test si Pangulong Marcos sa gitna ng mga aligasyong siya ay gumagamit ng iligal na droga. At dahil tila hindi naririnig ang mga hinaing at panawagang ito ng taong bayan, ay may babala si Attorney Panelo sa mga nanunungkulan. Ang mensahe mga nanunungkulan, pakinggan yung may tinig ng tambayanan. Huwag na kayong maghintay na ang tinig na yan ay hindi na boses na lumalabas. Baka iba na ng bahagi ng katawan ang gagalaw.